niyo pong natutunghayan ang Phil Oil Flying V Center kung saan sa ilang sandali lamang magtatagisan ng galing ang Power Smashers, isa sa pinakamainit na koponan ng ating PVL Reinforced Conference kontra sa Lady Warriors. This is day number 7 of our brand new tournament at nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa S&A. This is the inaugural tournament ng Premier Volleyball League, hatid sa inyo ng S&A. Ang number 1 blocking team ng Liga, ang Lady Warriors, haharap naman sa number 1 receiving team ng Liga, ang Power Smashers. Mabuhay Pilipinas at maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayon sa S&A. Ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas, joined of course by Mosey Ravena and Gan Krishnan. First of all, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Mosey, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you. It's going to be a great matchup, ang ating featured match today sa Premier Volleyball League sapagkat maghaharap nga ang Lady Warriors at ang Power Smashers. Two teams that have identical 3-2 records. That's right, Anton. Ano mo, nagkadikit-dikit na nga tayo pagdating dun sa gitna, no? Because yung mga teams natin, alam mo, pinag-uusapan namin yan palagi. What's nice about this conference is parang matched up yung mga teams. Sobra. Yung mga mix-up nila, pare-pareho lang. So, nagiging pagaligan talaga each and every game. At Gan, ang exciting pa dito sa ating laban ngayon, simula na ng second round para sa dalawang kupunan. That is right, Anton and Mosey. Well, day 7 of our reinforced conference sa talagang paigting ang labanan dito sa loob ng arena. Pero pag-usapan muna natin yung team na nakakuha ng kanilang 3 straight set win. 3 straight to win. Na yan nga ang Lady Warriors. Alam mo, kanina nakausap ko nga itong si Giselle C, the team captain of the Lady Warriors. At nasabi niya nga sa akin, on the first 2 games sa kanilang tournament, talagang nahirapan daw talaga ang team para mag-gel. And talagang yung magkapaan ba sa loob ng court. But then, after that, bumalik nga ang Lady Warriors dito sa loob ng arena. At talagang palaban. Bumalik ang Lady Warriors at ginawa na nila ang kanilang best para makuha yung 3 games na yun. And on the other hand, of course, we also have the Power Smasher. And nakausap ko nga nito si Dimdim Packers kanina at nasabi niya nga sa akin na talagang teamwork at communication pa rin talaga ang kanilang babalik-balikan pagdating sa labanan sa loob ng court. And just a little update about the Power Smasher team. Anton and Mosey, hindi nga makapaglaro ngayon ang 3 of the key players of this Power Smasher. Ayun nga si Arocha, Marzan, and Prado na ngayon ay nasa Baguio para sa kanilang intercollegiate tournament. And just all in all, feeling ko magiging challenging pa rin to. And sabi nga kanina din Packers na parang sa kanila, kailangan i-double pa nilang effort nila dahil nga wala nga din daw itong 3 players. Itong si Dimdim, ang 3rd leading scorer ng kupunan behind Jovi Prado and Regine Arocha. Kaya naman kailangan talaga mag-step up ni Dimdim at iba pang mga manlalaro ni Coach Nes Pamilar para magtagumpay ang kanilang kupunan dahil wala nga ang top 2 scorers ng team. But before that, silipin muna natin ang team standings kung saan nayanig na naman ang mga kupunan dito sa ating torneo sapagkat natalo sa unang pagkakataon ang Water Defenders, Mosey. Ito na nga yung sinasabi ko kanina, kaya dikit-dikit na tayo dyan mula dyan sa Water Defenders na 3-1. Ito na ang Lady Warriors because of that 3-game winning streak nga and ang Power Smashers also 3-2. At nandyan din ang Perlas dahil sa pagkapanalo dun sa Water Defenders, naging 3-2 na rin sila. Isang makapigil hiningang laban ang ating nakita sa pagitan ng Perlas at ng Water Defenders kung saan nga nanalo ang Perlas in 5 sets. 5 sets. Grabe talaga. Ngayon, Gan, alam natin, ang Lady Warriors, maraming different characters yan. That is right, Anton. May mga mommies who are back to playing volleyball and we also have some very successful students and businesswomen as well. That is right, Anton and Mosey. Ngayon, tingnan naman po natin ang ating featured player of the game na si Jessie De Leon. Let us all watch this. Love and passion for the sport. Yan ang naging dahilan sa muling pagbabalik ng former UST Golden Tigress na si Jessie De Leon sa competitive volleyball. Pero this time, with the Lady Warriors. Pagkatapos ng kanyang UAP career, volleyball has taken a backseat for Jessie para makafocus siya sa kanyang propesyon, ang pagiging isang architect. Nung nag-graduate ako, yun yung sobrang best feeling kasi lahat ng paghihirap ko, 5 years, parang nakita ko lahat ng pagod ko.
Doon naman sa transition to working, nag-work na agad ako, nag-focus ako sa work. Kaya I thought din na hindi na ako muna maglalaro. But then, hindi mo rin maano kasi kapag love mo yung sport, parang hindi mo kayang wala siya. Doon ko na-realize na kailangan ko nga maglaro uli. Sa ngayon, Jessie is currently working in an architectural firm para makakuha ng experience na kakailanganin niya para sa licensure exam. When I was thinking if I should play, parang sakto, yung Pocari Sweat was open daw. Yung team, open sila nun. So, gusto ko sana, if I will join a team, gusto ko yung team na, yun nga, na titreat mo as a family, gano'n, na magaan kasama, and at the same time, makalaro ka ng maayos. Kwento ni Jessie, sa simpleng pag-aya lang ng kanyang ate na maglaro ng volleyball, nagsimula ang lahat. Nakikita ko kasi yung sister ko naglalaro ng volleyball. Then ayun, syempre diba pag bata ka, parang gusto mo makilaro-laro. Doon ako nag-start. Then she told me to try out for the team ng grade school ako. Tapos yun, doon ko bigla nagustuhan and na-love na yung sport. Number 15, Jessie De Leon. Tunay, Cabanos, De Leon, and she scores! Kaya ako napunta sa UST. Hindi na talaga dapat ako maglalaro. Sabi kasi ni Daddy, mag-architecture ako sa UST. Then may teammates sila Mela nun sa palaro. They told me na mag-try out ka na rin. So yun, nag-try out ako, sakto. Nakuha rin ako for the team. Todo suporta naman ang kanyang pamilya sa kanyang volleyball career. Pero pinaka-proud sila sa kanyang pag-graduate sa UST. Siya na talaga yung pride ng family. Laging nag-graduate with honors. Si Jessie naman, ibang condition wherein nag-aral siya, at the same time, athlete. No? Time management ang sikreto ni Jessie sa pagpupursige sa larangan ng volleyball at sa kanyang profesional na career. Paggawa sa akin kahit na, hindi natin siya... At bilang isang natural na achiever, buong puso ang maaasahang kontribusyon sa kanya para makatulong sa kampanya ng Lady Warriors na madepensahan ang kanilang titulo dito sa PVL Reinforced Conference. Never give up. Yun talaga. Yung hard work mo, yung persistence mo na kahit anong mangyari, hindi ka susuko. Mahirap siya. May mga downs na para tumigil ka. It should be a motivation para mag-push ka pa and to strive more. Well, Anton and Mosey, yung determination ni Jessie De Leon na ipakita niya na maglalaro pa rin siya kahit nga talagang busy na rin ang kanyang life after college. Nakakabilib rin, Mosey, nakita natin kung paano nagiging studying to become an architect itong si Jessie De Leon working with the computer. Nakita natin, very exciting. Alam mo, on the side, may business pa yan. May garments pa yan. May yung kasosyo niya, yung brother niya. So, ang galing, time management talaga. Pero alam mo, pinaka-nainggit ako sa kanya. Kasi ang lakas niyan kumain, pero ganyan pa rin siya. Yun, sa dami ng achievements, doon lang ako talaga. Doon lang ako nainggit. Bless. Anyway, guys, kung meron nga po kayong mga komento about the match today, tweet niyo po kami sa @ABS-CBN Sports and use the hashtag PVL on ABS-CBN. And of course, if you wanna check out some exclusive photos dito nga sa loob ng arena, pwede niyo po kami nga puntahan sa aming Instagram account. That's at ABS-CBN_sports. And of course, keep up to date on all things happening here on Premier Volleyball League. All the sports that's happening here inside the arena, mga interviews, mga features ng inyong mga paboritong player. That's Philippines #1 sports. That's through our website, sports.abs-cbn.com. And of course, Anton and Mosey, meron din tayong feature dito sa PVL on ABS-CBN na kung saan pwede nyo na makita ang mga kaganapan dito sa loob ng arena on a first-person view. Ayan na si Katulad Pangs. nga niyan. That's Jeanette through our Panaga. Ronda Cam. And of course, meron nga din tayong feature dito, bagong feature dito sa PVL on ABS-CBN na kung saan pwede kayong makisaya at makisama sa inyong mga paboritong players. That's via mobile photo booth tulad nito. So, Ayan. sino ang pinakamagaling mag-model? Si Jeanette ba? Si Sarah? O si Giselle? I think si Giselle. Kasi tama rin. Ano ginawa mo sa kanila? Ano ginawa mo? Baka pwede. Alright. Well, thank you so much for that very interesting Ronda Cam. Abangan pa namin ang iyong mga interviews, Gan. But when we come back,
i-breakdown pa namin ni Mosey ang laban na to. So keep it right here on SNA. Ito po ang day number 7 ng Reinforced Conference ng Premier Volleyball League. Inyo pong natutunghayan ng Phil Oil Flying V Center kung saan pagkatapos ng ilang sandali, magtatagisan na ng galing ang Lady Warriors at ang Power Smashers. Kaya naman, wini-welcome po namin kayong lahat mga nakatutok ngayon sa SNA. Ako po si Anton Ross, joined of course by Mosey Ravenna. Happy Mother's Day to everybody watching right now. Happy Mother's Day to my mom. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to my mom as well. And we have a very interesting matchup na ating matutunghayan right now. This matchup between the Lady Warriors at ng Power Smashers. Two teams that are on a roll. Itong Lady Warriors winning 3 straight, winning 2 straight naman ang Power Smashers. Tama ka dyan, Anton. At magkikita sila sa pangalawang pagkakataon in our tournament. And, yung hindi masyadong maganda yung una nilang encounter. I say that. Why? Because the Power Smashers was able to beat the Lady Warriors in 3 straight sets. We say na hindi masyado maganda. Remember, back-to-back champion natin ng Lady Warriors. At nangyari to nung unang araw ng ating tournament. So, palagay ko, ang Lady Warriors has an axe to grind in this game. Dahil syempre, gusto nila bumawi. As you can see here, look at the Power Smashers in that match, Anton. 42 spikes against only the 29 of the Lady Warriors. Halos pinanalo nila lahat ng scoring skills natin except yun lang, mas marami lang silang errors dun sa Lady Warriors. At sa non-scoring, dun din, halos sila yung namayagpag. So it was really a great game for the Power Smash. And this is not the Lady Warriors that we expected coming into this Premier Volleyball League kasi nga, they had so much success last year pero marami ring mga players na wala na sa kanilang kupunan. So maybe they were still gelling sa unang dalawang match nila dito sa Reinforced Conference. Nakita natin only 2 block points tallied. They're the #1 blocking team right now. And that goes to show in their last 3 matches. Now let's revisit yung naging huling laban ng Lady Warriors kung saan sila ay nagtagumpay kontra sa Cool Smashers 3-1. Now in this match, nakita natin ang tunay na Lady Warriors. I think, Mosey, they're finally discovering their groove here in this tournament. That's right. At nung nakita nga nila yon on the first winning game, tuloy-tuloy na ang pagkapanalo nila. As you can see here, even if yung Cool Smashers natin won that very first set, no looking back after the second one for the Lady Warriors. And pagdating naman sa ating skills, even ang Cool Smashers having 2 more attack points, pagdating naman sa block, bawing-bawi. Ito na yung sinasabi mo kasi #1 blocking team sila. Pero bumawi naman ang Cool Smashers pagdating sa service points. But pagdating sa errors, I think, alam mo, ang Lady Warriors, kailangan i-limit nila yung errors nila. Medyo madami, no? Nakikita natin doon sa mga previous games nila. But pagdating naman din sa mga non-scoring skills like yung sets, yung digs, maganda naman ang pinakita ng ating Lady Warriors. Isa sa mga players na ating bibigyan ng pansin itong si Elaine Casilag, #2 scorer ngayon dito sa Lady Warriors, averaging 10 points per match. Pero sa kanilang huling laban kontra sa Cool Smashers, she exceeded her average, tallying 14 points. Alam mo, partner, napanood ko yan. Ang maganda dun pa sa mga points ni Elaine Casilag, it came in very important situations and very important parts of the game. That's why they were able to win that against the Cool Smashers. So, kumbaga, nag-step up siya when needed. Kailangan talaga gumawa nitong si Elaine Casilag kasi nga balita natin merong iniindang sakit sa kanyang likod at sa hamstring ang kanilang ace spiker na si Myla Pablo. So that is definitely a concern dito sa panig ni Coach Romel Abella. That's true, Anton. So kailangan hindi lang naman si Elaine, even the other attackers should really step up in this game. All right, let's see how Myla is doing. She's been very successful since graduated from NU. Kanina, nakausap siya ng ating kasamang si Gan Krishnan. Panoorin natin to. Well, Myla, first 2 games yung nga dito sa tournament talaga nahirapan ang Lady Warriors na makakuha ng panalo. But then ngayon, 3-game win streak na nga kayo. Sa tingin mo, paano nyo nakuha yan as a team?
Siguro yung 2 games namin na loss, siguro learning na din sa amin yung pagkatalo namin. And then yung 3 games nga namin, sobrang prepared talaga kami. And then yun nga, mag-training kami ng maayos, kung ano yung mga kulang namin. And apply naman namin sa games na yun, 3 games. Alright, so now naman, Myla, how do you plan to go up against the Power Smashers? Siguro yung 3 games namin, sana may apply namin ngayong game na to. And then alam namin na malakas din naman yung Power Smasher. And then ayun na, kailangan talaga namin makabawi kasi sobrang down kami nung first game talaga namin. Yes, alright, so good luck sa game later. Back to you, Anton and Mosey. Si Myla Pablo ay nakakapagtala ng 13.2 points per match dito sa Reinforced Conference at nakita natin siya sa kanyang interview with Gan. Napaka-relax, napaka-focus. So talagang like you said, may axe to grind itong Lady Warriors ngayong araw. Tama ka dyan. At siguro nakuha na rin nila yung rhythm na hinahanap-hanap nila in the first 2 games, di ba? So finally, ayun na din, the usual na nakikita natin sa Lady Warriors. Now, ito yung pagkakataon, Mosey, ng Lady Warriors to pounce dahil nabalitaan natin na ang Power Smashers ay undermanned ngayong araw. Hindi maglalaro ang kanilang top 2 scorers, the girls from Arellano, si Regine Arocha and Jovelyn Prado, and also Andrea Marzan, who played well in their last match, is not playing today. Kaya si Dimdim Pacres talaga ang ating abangan dito. You know what, Anton? 4 Power Smashers finish in double figures in their last game. At yung 4 na yon ay yung binanggit mo. So, ang maiiwan lang today talaga ay si Dimdim Pacres. So, ako naman, when you take it positively, it's really the time to shine for the other players, di ba? Ito na yung pagkakataon na ipakita nila na kaya din nilang punan yung space nga na vacated by these 3 players. We're talking about Arocha, Marzan, and also Jovi Prado. Jovi Prado, di ba? Si Jovelyn Prado lang, medyo nung isang game, 31 points, mabigat-bigat lang. Mabigat-bigat yung nawala. So, ang Power Smashers against the Lady Jet Spikers won it in a dominant fashion. Although it was mga nasa 20s rin naman yung Lady Spikers and Lady Jet Spikers dun sa game na yon. But look at the spike points. Bumawi lang ang Lady Jet Spikers sa blocks. Pero pagdating sa service, binawian naman sila uli ng Power Smashers. At may nanggugulo lang dito po, pero sa amin ni Anton. Napaka-energetic ng mga Lady Warriors na katabi natin ngayon dito sa may panel side. But we talked about Andrea Marzan, one of the Arellano players na nasa tournament ngayon sa Baguio. At sinabi sa akin ni Nitnit Galang na 10 araw daw tatagal ang tournament and they're expected to miss at least 3 matches here in the Premier Volleyball League. Ito yung mga numero na naitala ni Andrea Marzan sa kanilang huling laban. Alam mo si Marzan, more important than the attack points are really her blocks, no, at the net. Dahil hindi naman nalalagay dyan yung mga nadi-deflect niya, nasa-slow down niya na ball. Pagdating kasi dun sa blocking, talaga naman, maaasahan. Kaya ako sa akin, malaking kawalan pagdating sa depensa. But speaking of defense, if you're a Power Smashers fan, sila po ang #1 receiving team dito sa Reinforced Conference ngayon. Pero opensa ang kanilang hahanapin at yon ang kanilang makukuha dito kay Dimdim Pacres ng UST. Kanina nakausap siya ni Gan Krishnan. Panoorin natin ito. Alright, Anton and Mosey, kasama ko nga ngayon si Dimdim Pacres. So Dim, ang question ko sa iyo, paano nyo na-sweep ang Lady Warriors? Focus lang po kami, tas tiwala po sa sarili and we get each other's back. So, ayun po. So, sa tingin mo, ano ba yung secret mo to success so far? To be more focused and confident and tiwala lang sa sarili pati sa mga kasamahan. Alright, so good luck sa game nyo later. Back to you, Anton and Mosey. Thank you, thank you. Wow! Alam mo, Mosey, towards the end of the UAAP season, nakita natin slowly nag-e-emerge na si Dimdim Pacres at eto na ang kanyang time to shine. Tama ka dyan. And siguro, kailangan today mga 50 points lang. Pwede na yun. Alright, sa lahat ng aming mga kapamilya na nakatutok ngayon, you can join the discussion. Gamitin na hashtag PVL on ABS-CBN. Itag nyo kami, gamitin nyo ang official Twitter account ng ABS-CBN. That's ABS-CBN Sports. And we are also greeting everybody watching via live streaming. Maraming salamat po. At kasama rin natin si DJ Louie na nagde-debut ngayon
dito sa ating Premier Ako. Volleyball League Nasaan si coverage. DJ? Ayan si DJ. Ayan. Alright, Okay, welcome DJ Louie to our... Swerte mo naman kami ni Anton. Yes, kami ang mag-welcome sa'yo, DJ Louie. So, Tama. Diba? ayan, ito yung Ronda Cam ni Gan Krishnan. Kanina kasama niya yung mga Lady Warriors, ngayon naman mga Power Smashers. Okay. We have Kat Villegas. At merong may gusto mag-ronda Happy dito. Mom's Day. The mamathlete, the mamathlete. Ito yung nangungulit sa amin Fisan kanina Mased. pa. Happy Oui, oui. Mom She's Day. So happy Mother's Day once again sa lahat ng mga nanonood. And when we come back, Mosey, we will start this matchup between the Lady Warriors at ng Power Smashers. Don't go away. This is the Premier Volleyball League dito lang sa SNA. For this match, first referee, Mr. Jeff Lopez, international referee. Second referee, Mr. Erlindo Eusebio, national referee. Before we present our starters, let us welcome our starters for our Pocari Sweat Lady Warriors. Let's start off with their team captain, number 12, Giselle C. At number 7, Jeanette Panaga. Number 8, Maricar Nepomuceno. Number 9, Elaine Casilag. Number 16, Siemens Desiree Dadang. And number 18, Myla Pablo. Libero, number 5, Melissa Gohing. Head coach, Mr. Romel Abella. Presenting our Power Smashers. Acting captain, game captain is number 5, Dimdim Pacres. Number 8, Vera May Guillema. Number 12, Catherine Villegas. Number 15, Angela Susan Kim. Number 16, Marie Charm Simborio. Number 17, Joyce Santa Rita. Libero, number 9, Eunice Galang. And sitting in as head coach is Mr. Allegro Al Carpio. This is match number 16, preliminary round. Maraming salamat muli at happy Mother's Day sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa SNA starting lineups para sa Lady Warriors at sa Power Smashers. It's the usual starters for the Lady Warriors pero sa Power Smashers, binanggit nga namin ni Mosey at ni Gan na underman sila ngayon. The Arellano girls, Andrea Marzan, Jovi Prado, and Regine Arocha are in Baguio for a 10-day tournament. So this is the first of possibly 3 matches na hindi makakapaglaro ang Arellano girls. So ito po ang mga magsa-start in their place. We see Simborio there. We see Joyce Santa Rita from San Sebastian also starting. And Dimdim Pacres, of course, is the person that we're expecting to deliver the goods para sa kupunan ni Coach Nes Pamilar, who is here in the Phil Oil Flying V Center pero may ina-attend lang na meeting ngayon. Another entry to the starting unit is Angela Susan Kim. Pero you know, you usually see them naman na pinapasok-pasok din. So kung experience naman, meron naman din sila talaga. This is probably the biggest handicap that Power Smashers will be playing with dito sa PVL. Kasi nung unang nagharap, ang dalawang kupunan na ito, winalis ng Power Smashers Lady Warriors. An early shocker here in the Reinforced Conference. That's right. And itong Lady Warriors naman on a roll, diba? And ang maganda lang kasi sa Lady Warriors, kahit nawala sila ng, let's say, nawala si Michelle Gumabaw, but Panaga is playing also, diba? Also well in so far. Kahit ng first game pa lang, kahit natalo sila yung first 2 games, nakikita mo na yung potential. Nag-blend naman din siya kagad dun sa team. Tsaka yung volleyball resume ni Jeanette Panaga. Oh, yeah. Biro, Finals MVP. True. Champion sa NCAA with the College of St. Benilde.
So they really tried to fill in the void left by Michelle Gumabao. But of course, Michelle is a different player and a leader on the court as well. Andyan pa si Phil Cayetano. Phil also, yung alam mo, pag pinapasok siya, things really happen also for the Lady Warriors. Kumbaga, quality minutes ang nakukuha natin kay Mommy Phil. Yep, the Mamathlete, as she is popularly known. Classic move, most from Giselle C. Oh, yeah, true. Very classic. Nakikita natin yan dito sa PVL. Ngayon naman, balikan natin si Gan Krishnan. Well, Anton and Mosey, kanina nga nakita nyo nga si Dimdim Packers doon sa interview na yun. Sobrang kulit talaga. Kumakain pa ng cotton candy yun kanina sa loob ng dugout. Pero alam nyo kanina, when I asked her tungkol sa kanyang team, nasabi niya nga sa akin na talagang mahihirapan man daw sila on today's game. May gagawin daw nila ang kanilang makakaya para matapos daw ng panalo ang game na to. Alam nyo, kahit nga wala nga si Rocha, Prado, and Marzan, sabi nga ni Dimdim Packers, meron daw lahat naman daw ng players nila ay actually experienced. Tama yung sinabi mo kanina, Mosey, and talagang sabi niya nga, gagawin daw nila yung makakaya nila para maipanalo yung game na to. Well, back to you, Anton and Mosey. Thank you very much, Gan. Let's listen in on this huddle. Wala tayong pasa eh. Hindi dumadating na set eh. Assistant coach, Allegro Carpio. Carpio. Yes, that's Coach Al. Coach Al is filling in for Coach Ness, who is actually here, as told to me by Gan. He's just attending a meeting right now, but Lady Warriors off to a hot start. 5-0 ang ating talaan ngayon. Sinabi ni Coach Al, wala silang first ball, hindi sila makapasa na maayos sa kanilang setter na si Vera Guillema. And as I say that, patuloy ang pag-struggle nitong Power Smashers kontra sa Lady Warriors. Binigay dito kay Myla Pablo. Alam mo si Gan, pinuko pa na nagko-cotton candy pa. Sugar, ano yan? Sugar rush. Alam mo, Mos, the other day, na-meet ko si Enes Cantor at sinabi niya sa akin na ang kanyang pre-game ritual is to eat popcorn before a game. Oh, so kung si Enes Cantor popcorn, si Dimdim, cotton candy naman. Why not? Ayun po, Dimdim Packres. Di ba ibang NBA players, pang ano nga sila eh, di ba? Mga coffee na madaming sugar. Di ba ganon? Or chocolates. So it's really the sweets. Yeah. It's really the sweets. I just hope that none of these athletes crash. Oh, diba? Yung sugar rush, yes. what happens after that is nagka-crash. Pero observe natin mamaya. Magandang ano yan, sideline dito sa ating coverage. Vera Guillema, veteran center from San Sebastian, will try to breathe life into this offense of the Power Smashers. Packres. Tip doesn't go. Nahuli ni Kai Nepomuceno. Guillema, binigay dito sa gitna. Santa Rita, popped up by Panaga. It's a free ball. Balik dito sa Power Smashers. Galang to a running Santa Rita. Perfectly executed running hit. Santa Rita connecting right there. Joyce Santa Rita, dashing and smashing for the Power Smashers. Alam mo, ating Lady Warriors, hindi rin nila pwedeng i-take lightly kahit wala nga yung tatlong players dito sa Power Smashers dahil syempre yung mga players na off the bench, gustong-gusto din magpakita niyan. Diba? Ito na nga, sabi nga, diba, time to shine, diba? And ako, kung ako yun, diba, I'll make sure na magpapakita ko para the coach can see na pwede naman pala ako kahit hindi ko na pababalikin yung starter. Ngayon, Mos, yung sakit ng Power Smashers na lipat naman dito sa Lady Warriors. Nahihirapan sila sa first ball with Guillema at the service line. Gohing, binigay dito kay Myla Pablo. Tuloy pa rin ang rally. Galang. Oh, difficult set. Masyadong malapit sa net, Mos. That's right. And you cannot give Dimdim a set that is close to the net kasi may pagka-broad jumper doon si Dimdim. So, mahihirapan talaga siya. Dimdim Packres, the third leading scorer ng Power Smashers, averaging 11.2 points per match. Ito naman si Janet Panaga sa kanyang unang conference kasama ang Lady Warriors, averaging 9.6 points per match. Simborio. Oh, very nice. Sakto lang. Oh, yung tamang-tama lang, well-placed. Just went for an off-speed. In fact, wala na siya masyadong approach doon. Simborio was a beach volleyball player also during her time with FEU. Teammate ni Bernadette Pons.
I believe that's the first time I saw her play, and she's also a very vocal player, lalo na sa sand court. Guillema running attack. Oh, Wow! A lot of power on that hit by Villegas. That's right. Another great connection there. Guillema really giving it to the quickers, to the middle hitters, and connecting this time with Villegas naman. Yan yung paste connection. Guillema to Villegas and of course Joyce Santa Rita. So the two middle blockers ng Baste nandito kasama ni Vera Guillema sa Power Smashers. Free ball. Guillema. Combination play. Pacres. Tuloy pa rin ang rally na ibalik ng Lady Warriors. Simborio stretching. Ball touch. C. Nung pinali kasi ni Giselle, si tumama sa antena. So point goes to the Power Smashers, as we'll see here once again. You know, that's a violation, automatic violation. 7-6 ang ating talan. We started at 5-0. Pabor sa Lady Warriors. Power Smashers fighting back. Myla Pablo down the line. 8-6 ang ating talan. Magbabalik po ang Premier Volleyball League Reinforced Conference hatid sa inyo ng SND. Yan, hello, superwoman ng buhay ko. Happy Mother's Day, Mama. I love you. Mwah! Hi, Ma. Happy Mother's Day. Sana lagi kang okay dyan kahit na magkalayo tayo. I love you and minsan ko lang sasabihin lang kasi hindi ako sweet. And see you later. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. I miss you. Cute naman nun. Kasama rin ni Kai, who was the player of the match sa kanilang muling laban ng kanyang anak na si Enzo. Na talagang binaon nila sa mga bola. Willing na willing naman. Ang saya. Well, one of the things we love about the Premier Volleyball League is we get to see the continuation of these collegiate stars like Kai Nepomuceno, who was a star for NU, Phil Cainglet, who's now Phil Cayetano, continuing their volleyball careers. And as I would always say, bilib na bilib ako dun sa mga players nga na nakakabalik pa, no? From, let's say, getting married or pregnancy, lalo na si Phil, dalawa na, di ba? And yet, look at her. Na-condition pa rin, nakakabilib because that's really hard work for you, di ba? Dahil hindi yan nakakarating na ganun-ganun lang. Yeah. So, saludo ako sa inyo talaga. Tsaka hindi lamang bahagi ng team, nagpe-player of the game pa. Diba? So, Kai Nepomuceno, really inspired by Baby Enzo here on Mother's Day. Gallego, binigay dito kay Kim over the blockers, popped up by C. Casilag, adjusting. Guillema, binigay sa gitna. Gohing was there. And Melissa Gohing trying to get it to the other side. 4 touches ang tawag ng ating first referee. Well, so far, ang ating Power Smashers, meron ng 6 na attack points na abansihan na. Ang attack points ng ating Lady Warriors with 5. Samantala kanina, 5-0 nga yan. So, napakaganda ng timeout na tinawag ni Coach Al Carpio. So, Mosey, nakikita natin na kahit wala ka rin ng top 2 scores, lumalaban ang Power Smashers. Yan na nga ba, di ba? Yung, kumbaga, doon sa side ng Lady Warriors, dapat hindi talaga sila mag-relax. Pero on the other side naman, yung Power Smashers, yung mga ibang players, this is the right time to show what you have. Power Smashers winalis ang Lady Warriors sa kanilang unang pagharap dito sa Premier Volleyball League. And now they're playing undermanned. Wala si Jovi Prado, wala si Regina Rocha. Both of those players averaging a combined 31.2 points per match. But these other players like Kim Simborio, Dimdim Pacres, the San Sebastian girls, really doing their best para makapagbigay ng puntos sa Power Smashers. There's Dimdim. Her time to shine now. Shishi Dadang getting the service ace there to the delight of the Lady Warriors fans. Who's always here to support their team. Talagang always ready. Napakaingay din dito sa loob ng ating gym.
sa arena, and we like that. That's why we always invite you guys to come and watch the games live. Dito sa Phil Oil Flying V Center, the place to be all summer. Para sa napakainit na volleyball action. That's right. 10, Sarilan. Let's take a look at this last play. Violation yata ang tinawag yun dyan. Kita natin na umalog yung net. Guilema, binigay kay Kim. Giselle C. hustling. Casilag. Great save by Simborio. Here's Kim. Oh, and they get the point. And you know what? Si Kim had the right thing in mind. She wanted to go down the line. No one was there for the Lady Warriors. Tignan mo, butas na butas yung down the line. Pero may tinawag pang check. So, point goes to the Power Smashers. Long back set para kay Kai Nepomuceno. Great blocking there by Santa Rita. Giving the Lady Warriors a taste of their own medicine. Power Smashers now on top by 1. At lamang na, Mosey, ang Power Smashers, 12-11. Tama ka dyan, partner. Villegas. After the timeout di ba? Sunod-sunod talaga ang puntos na nanggaling dito sa Power Smashers. So wala na nga ang kanilang Arellano girls. Si Coach Ness, wala pa dito. Sobrang handicap, sobrang underman, pero dikit ang ating laban. And there we see Papi Phil. Chutis. Relax na relax. Libreng ano pa libreng pa-breed para kay Shola Alvarez. See, back set to a running Jeanette Panaga. Asking for a check, no go. So point goes to the Power Smashers again. Coach John Abella, the sideline, shouting instructions to the girls. Hindi pa naman alarm. Calm and cool pa rin. Coach Abella is one of the few libero coaches that I've met. Okay. With a well-placed shot. Sino pa ba? But I really think liberos would be good coaches. Ayan uli. Shola Alvarez and Fisan Maset. Alam mo, Mosey, naikwento sa amin ni Denden sa aming online show Down the Line. Naikwento sa amin ni Phil na she's the only Phil St. Merced in the entire world. Oh, wow, really? Yeah. Galing nun So pag may ginawa siyang kalokohan, siya lang. Wala na pwedeng pagbintang ang iba. Ayan po, ang nag-iisang Phil St. Merced sa buong mundo. Wala ka pwedeng double, stunt double. Wala ka pwedeng pagbintangan. Backrest. Galing na Yeah, ginugol daw nila ni Direk Lino. Panaga off the block. And the Lady Warriors scoring another one. This time naman sila naman ang gumagawa ng play. So asahan natin ng Lady Warriors, sabi nga na kanina in our pre-game. Natalo kasi sila ng Power Smashers in 3 sets in our opening day, diba? So I'm sure meron din silang gusto nilang extra na ipanalo talaga to over the Power Smashers. At syempre, nakataya rin yung kanilang mga winning streaks. Back-to-back wins para sa Power Smashers. 3 straight wins para sa Lady Warriors. At ngayon, lamang ang Lady Warriors 16-13. Magbabalik po ang Premier Volleyball League. Happy Mother's Day, Mommy! Kabalo ko na nasa Dubai ka. We miss you here. We love you. Miss ka na namon. And I'll see you soon. Happy Mother's Day, Mommy! Thank you for everything, for taking care of me, and for being the best mom, for being supportive. I won't be who I am right now without you. Happy Mother's Day! Love you! Hi, Mama! Happy Mother's Day! I hope na happy mo kahit wala ako. So, enjoy your day. I love you, Mr. Mwah! Love you! Ayan po ang very heartwarming messages from our PVL athletes here. And marami kasi sa kanila nga, di ba, parang galing sa probinsya, so malalayo yung mga moms nila.
So, nakakamiss rin talaga, especially on occasions like this. At ito na yung chance nila, no, to stay in touch. And some of these bombs are actually working out of the country. That's right. And narinig natin si Melissa. But so far, itong Lady Warriors with 9 attack points. Itong Power Smashers having 7. So, naunahan na pagdating sa atake. Sa Dix naman, ang Lady Warriors 14. And the Power Smashers with 11. That was a powerful spike mula kay Myla Pablo. I can only imagine the pain she's feeling. She's been saying, ang hirap matulog. Even just to sleep, nahihirapan si Myla. But for her to continue playing, doing what she loves is nakakabilib talaga. At saka we all know pag back problem, mahirap talaga yan because lalo na yung pagdating sa spine, syempre nerves yan eh, Anton. So, it's really painful. At nakakapag-isip pa si Myla, despite the pain, deciding on how to attack that ball. Oh! Shishi Dada. Poor Reed. Dun sa second ball na yun, actually, si Giselle siyang nakakuha ng first ball. Ang ginawa niya, sinet niya kagad. Pero, medyo nalito yung dalawang attackers niya. Nagulat si Shishi. Power Smashers. 17-15 ang ating talaan. Dadang. Pablo. Santorita pops it up. Quick attack para kay Villegas. Oh! Tumama sa net. Nag-iba yung trajectory ng bola. Inabangan na sana ni Gallema dun sa baba eh. Kaya lang tumama sa tape ng net. Team captain. But I like how the Power Smashers are moving inside in spite of hindi nga ito yung starters nila, diba? And kalahati dito, ngayon lang nag-start. Sinabi nga sa akin ni Nit Galang, their libero, they're expecting Prado, Marzan, and Arocha to miss 3 games possibly. Kasi 10 days yung kanilang tournament sa Baguio. So this is the biggest challenge ngayon para sa Power Smashers. So maganda rin to na halimbawa kung maipanalo nito, it's gonna be a big win for the Power Smashers. Diba? I mean, dun sa dalawa, talagang ang ganda na kung mapanalo nila 2 out of 3 or even 1 of 3, diba? Pablo, blockers were there. Panibagong pagkakataon para kay Myla. Going, popping it up. A third opportunity for Myla Pablo. Ball is up. This time, nilagyan na niyang konting risk ni Myla Pablo going for a cut shot, went wide. And of course, binabati natin ang ating mga kasama sa ating PBL live stream, Sinjin Reyes and Pia Geiser. Her former teammate Kai Nepomuceno just hit that ball as Nepomuceno blocks it right away. Kim sa gitna. Etong si Kim, of course, came from San Sebastian College before. At syempre kasabayan niya nga ang pool smasher na si Ivy Remulian. Of course, they have a game later after this game. So it's still Dimdim Pacres who serves. Yes. So yun nga, kayo na pa nagkakaroon ng mistakes si Dimdim Pacres, pati yung last game, sabi niya, gusto daw niya ng confidence from the serves. Kasi laging outside, hindi niya matouch yung sarili. Alam mo, Moz, mahirap yung ginagawa ni Sinjin at ni Pia dahil tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay ng commentary at nakatayo pa sila. Oo. And special talaga yon para kay Princess. Kaya natin sila pinapatayo. Lagot na naman ako dyan mamaya pagkatapos. Special yun. Para sa kanya talaga yon. Kaya natin sila pinapatayo. Kasi gusto natin makita rin tayo yung beautiful face ni Princess. Diba? At I've been watching actually the live stream. Meron tayong tatlong views na pwedeng pagpilian. Meron tayong wide view, net view, at end zone view. So kung merong mga volleyball addicts dyan na gusto magpaka-coach, siguro yung end zone view yung pipiliin nila. Marami yan. Maraming ganyan. Oh, well, I see Coach Nes Pamilar now. There, he's back.
Back from the beating. Sabak agad sa aksyon. Nepomuceno, a no-look power tip. Nicely done. Hindi kaya nila naiwan yung anak niya doon sa ball. Ano? Si Baby Enzo, baka Oo. nagtatago pa. Si Baby Enzo, nandun pa ba? Baka na-forget nila, ha? Kasilag over the blockers. Sila once again, talagang on top of the situation dahil nasa ibabaw na bola. That's why ang ganda ng kanyang angle. 23-19, 2 puntos na lang ang kailangan ng Lady Warriors para makuha set number 1. Remember, wala silang nakuha set sa kanilang unang pagharap kontra sa Power Smashers. Villegas. Panaga. Pacres was there. Kim over the blockers. There you go. Kanina niya pa gustong pumunta dyan sa zone na yan. And that corner, finally Kim getting this point through that down the line hit. Smart move by Kim. Sakto lang yung kanyang pagpalo. They go to the middle. Sobra naman para kay Jeanette Panaga. Timeout. At napa-timeout si Coach Romel Abella. 23, Lady Warriors, 21. Ladies, relax lang tayo. Hindi naman tayo yung hindi tayo naghahabol, tayo yung lamang. Tayo yung lamang, relax lang tayo. Isang basa lang tayo, okay na tayo. Yeah? Isang basa lang. Pag wala sa forma, ano natin, huwag tayo magtapo ng bola. Sayang. Anong pa paano mo? Anong sumang? Dulo ka. Likod. Isip lang tayo. Ayan po si Coach Romel Abella at ayan po si Coach Nes Paminar. Back from his meeting. And just in time para magbigay ng inspirational words sa kanyang Power Smashers who are trailing right now 23-21. C. Binigay dito kay EK. Napansin mo ang ating Power Smashers, dalawa ang setters inside. Vicar coming in to serve. Serving for the set. So there's the USD connection. I just saw Alina and Dim look at each other and smile. Dim with the reception. Balik ang bola dito sa Lady Warriors. C to a running Panaga. Puntos para dito sa Lady Warriors, and the Lady Warriors take set number 1. Panoorin natin muli. Jeanette Panaga dashing and smashing for the point. So for the first time dito sa Premier Volleyball League, nakakuha ng set victory ang Lady Warriors kontra sa Power Smashers. Alamin natin kung makakabawi pa ang Power Smashers sa aming pagbabalik dito sa SNA.